2 Thessalonians chapter 2. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin is revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things, and now you know withholdeth that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness and unrighteousness in them that perisheth, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be dumb, who believeth not the truth, but had pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks away to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold fast the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our God Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, himself, and God even our Father, which has loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Halang doon kag may gugmaon namon nga may tag-iyas ning ulam namon nga kinabuhi. Yari ang imo mga kaanakan, nagakatipon kami. May kalipay sa pagpasalamat sa imo. Ginsugata nimo ang amon mga pagkinahanglan sa nagligad nga inadlaw sa semana. Ang imo pagtipig sa amon kabuhi. Salamat gid Ginoo ning isa ka bilidhon nga higayon
nga kami makatingog, makahalad sa pagsimba sa imo. Amay, sa tagsa namon kakabuhi kon may mga bagay sini nga hindi takos sa imo presensya tungod sa amon mga paglapas. Nagakinahanglan kami Ginoo magpasag-uli sa imo. Sini nga kabangdanan mahigayon kami pagsugid sa imo sa amon mga kasaypanan, amon mga sala. Kabay pa nga ini maghatag sa amon sang matin-aw nga higayon sa pagkilala sang imo pulong katudlo sa amon. If we confess our sins before you, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Thereby we can have a restored fellowship with you, andam sa pagpamalandong, sa pag-meditate sa imong mga pulong nagatudlo sa amon sa pagkabuhi, nagapaabot sa imong pagkuha sa amon, ara kami paglaom sa siningulam namon nga kinabuhi. Salamat gid Ginoo sa mga kauturan nga ari karon nga aga. Kung nakahibalo ang kada isa, may mga kauturan kami, hinigugmang hindi namon kaupod, ayhan may handom sila sa pagpakig-upod sa amon, apang diin man sila nga lugar, anuman ang ila kahimtang. Akong ginapangamuyo Ginoo nga sila makahimo man sang pagpamalandong, sang imo bilidhod nga presensya kay kami, tingog nga nagahatag sang pagsimba sa imo. Salamat gid sining imo lokal nga iglesia, Central Pulumulok Baptist Church. Mahigayon kami sa pagpamalandong sang katahom sang imo grasya. May ara kami paghiliusa, knowing Father that this is an opportunity for us to grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and to increase our steadfastness. Sa sining nga kabangdanan, may ara kami higayon sa pagpalig-on sa isa kag isa. Nakilala gid kami Ginoo nga we need to encourage one another in the faith. May mga kauturan kami ayhan nga ara sa mga sablag, anuman nga physical illness ang ara sa ila. Kag nagatudlo ini nga sa sini nga kalibutan, we are not exempted from physical illness. However, ikaw Ginoo ang dalang panamon, ang nagahatag sa pag-ayo bisan pa sa amon physical nga lawas, labaw sa tanan ang amon espirituhanon nga pagkilala. Magmalig-on kami sa gihapon sa pagkilalang ikaw ang tuburan sa tanan nga pagpakamaayo. Kabay pa ikaw mag-aayo sa anuman nga mabalatian nag-abot. Napangamuyo man namon Ginoo ang amon mga hinigugma nga malayo sa amon, ikaw nakahibalo sa ila kahimtang. Kabay pa ikaw magasugata man sa ila pagkinahanglan, magalikaw sa ila sa anuman nga katalagman, sa baylo, mag-aangkon sila sa subong nga kalinaw, kalipay, paglaom. Pag ini nga kabangdanan Ginoo, may higayon kami sa pagtingog, paghatag kadayawan sa imo bilidhon nga ngalan. May mga personal kami nga mga pagkinahanglan, bag-o man namon ini isugid sa imo na ibaluan na nimo ini. Kag sa imo kabubuton, salamat gid nga ang imo kabubuton matuman sa amon kabuhi, matagan ikaw sa pagdayaw sa tanan nga higayon. Salamat sa amon mga men, women's, our young people, our children. As we gather together, offering ourselves to you with thanksgiving, kabay pa nga padayon nga mga galamito nimo para sa pagpakamaayo sa tanan. Salamat gid Ginoo sang matahong nga kinabuhi nga sa tunga sa madamo nga mga challenges, ang pag-encourage, pagpalig-on, amon maangkon. Yani Ginoo kabay pa nga ang amon handom, ang amon mga tagsa ka pagkinahanglan, sa gihapon magalaong gid kami,
nga ikaw magasugata sa amon mga pagkinahanglan, mataga namon ikaw sa pagdayaw. Thank you, Father God, for everything you had been giving to each one of us, giving us the privilege, the opportunity of worship. Sa siningaga, ginasimba namon ikaw sa Espiritu kag kamatuoran, kapay pa ang imo Espiritu, maghatag sa kada isa sang kaalam, magatudlo sa amon, kada isa nga kinabuhi, nga may dako nga paglaom, magapaabot sang imo pagbalik liwan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, Amen. Good morning sa tanan. Once again, good morning. Kalipay naton nga magkita sa isa ka kisa sining isa ka matahong nga okasyon sa pagtingog kag pagpasalamat sa Ginoo sa pagsimba sa iya sa Espiritu kag sa kamatuoran. We will continue our studies in the book of Thessalonians. We have finished the First Thessalonians, ara na ta karon sa Second Thessalonians, particular sa chapter 2. Consider naton ang essentials sa Christian way of living, ang Kristohanon nga kamatuoran. Pag sulat ni Paul sa sini nga mga dinalan sang 51 AD, ano nataswang? 2025. Pagsiling niya sa 1 Thessalonians chapter 5 nga isugid ini sa mga kauturan, nag-abot ini tubtob sa aton panahon subong nga kung ano ang kahimtangan nga pagasugataon sang mga Christians. Christians started, sang ari si Ginoong Hesus wala pa sang Christian. Ara pa ang mga Jewish expectant Messianic believers. Nagahuna-huna sila nga mag-abot ang Misaya. Kay ang word nga Christian, suno sa Book of Acts, chapter 11, gintawag sila nga Christians dito sa Antioch. Ang Antioch nga lugar, amo ang una nga ginkadtuan ni Paul sa iya first missionary journey. Ang iya dala nga mensahe, ang dako nga paglaom, ang kaluwasan nga gindala pinaagi kay Ginoong Hesus. Namatay siya para bayaran ang sala sa tanan nga tawo, katagan sang kagawasan. Kag ang madamo nagbaton, may ara man nga nag-reject, pero ini nga kamatuoran sa istorya sa paglapnag sang mayong balita. Ato madumduman nga naghatag ini sang pagtulunan, nagapabilin sa aton kabuhi, kag ini nga pagtulunan may kaangtanan sang pag-abot ni Ginoong Hesus, nga sa iya pag-abot ang mga tumuloo magaangkon sang matahom nga paglaom, kay pagakuhaon niya ang mga tumuloo. Ining mga tumuloo mo ining ginhambal sa chapter 1 sang 1 Thessalonians, particularly sa chapter 1, verse 9 and 10, they turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for the coming of His Son, Jesus Christ, to release the believers from the wrath to come. Sa sininga kabangdanan, ang mga tumuloo
may dako nga paglaom, ginumpisahan niya na. Remember, ginsulat niya 51 AD, wala pa niya nasulat ang Ephesians, Philippians, Colossians, Timothy, kag sang ginsulat niya ini nga mga dinalan ara sa prisuhan. Pero ginbutang niya na sa huna-huna sining una nga mga ginsulatan niya sa Tesalonica nga magaabot ang Ginoo. Kag sa pag-abot sang Ginoo, madamo sang mga challenges, persecution nga matabo sa ila kay siya mismo sang nag-travel siya, ara siya sa first missionary journey dito sa Galacia, natukod ang Derbe, Lystra, Iconium, Antioch. Ini nga mga simbahan nga iya ginhatagan sang mensahe, samtang ara siya dito, may vision siya nakita. Kag siya nakita nga vision, sa Macedonia, may tao nga nagapangagda, nagapangabay, kadto kadre, kay buligan mo kami. Atagan sini nga pagtulunan. Nagsunod si Paul sa sina nga vision, nagkadto siya sa Macedonia, kag ang una nga lugar nga ginabutan niya sa Macedonia amo ang Philippi. Ephesus, Philippi. Pag-abot niya dito, ang mga nagapamati sa iya, nagunahuna sila nga batunon ang mensahe nga gindalan ni Paul. Tubtob nga ginasunod siya sa mga Judaizer, mga relihiyosong Hudyo, kag nagkadto siya sa Tesalonica. Pag-abot niya sa Tesalonica, ang mensahe nanungod sa pag-abot ni Ginoong Hesus, iya ginsaysay. Ginpahayag niya nga mag-aabot si Ginoong Hesus. Wala pa nang sulat sa Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, pero ginuna niya na sa iyang una pagsulat 51 AD nga si Jesus mag-abot. Kag sa pag-abot ni Ginoong Hesus, ini naghambal para sa church. Kag sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa early part sang 1 Thessalonians, naghambal si Paul nga ining mga believers, kamo ang crown, ang akong paglaom, and our joy and hope, crown of rejoicing at the coming of the Lord Jesus Christ. Gina-insist niya gid nga ining mga tumuloo, kalipay niya pag-abot ni Ginoong Hesus. Ginahatag niya ining emphasis. Halin sang una, hasta subong, ginahatag gihapon ini nga mensahe, magabalik si Ginoong Hesus. Kag kun magbalik si Ginoong Hesus, madamo nga mga kalamidad ang mag-aabot, may mga persecution, kag matuod gid sa ila kahimtang. They were persecuted. Kag naghunahuna sila, base nag-abot ng Ginoong Hesus, kay kami gina-persecute, kami ginalutos. Base nauna ng iban, base na rapture na. Siling ni Pablo, wala pa na rapture. Kay ma-rapture lang kung ining mga sitwasyon mag-aabot. Kag amo ini ang aton i-discussan sa 2 Thessalonians chapter 2. Sa 2 Thessalonians chapter 2, o sa chapter 1 anay, dumduman naton nga ang paglutos sa ila, nagabulig sa ila sa pagpatubo sang ila pagsalig sa Dios. Wala pang iban mga sinulat nga epistles, pero gintudloan niya na sila magtubo kamo sa paghibalo na hanungod sa kahimtang sang tao kag pagbalik ni Ginoong Hesus. Ini nga pagtulunan, kung ara sila sa mga persecution, mga kasakit, these events help them grow in their faith. Sa 2 Thessalonians chapter 1. Kag ini nga mga kalisdanan magabulig sa ila sa palambo sang paghigugma for the brethren. Ining mga tumuluo nga kaupod nila nagapalig-on sang ila paghigugma sa isa kag isa. Nagapalig-on man ini sang ila
tindog sa kamatuoran, their steadfastness in the faith. Kag ini man mga kalisdanan nga ila gina-encounter, nagahatag ini sang pagpreparar sa ila kung mag-abot ang Ginoo kag mag-establish sang iya paghari, they are worthy for that coming of Jesus Christ. Kung ano man ang mga kalisdanan kag mga persecution sa ila ginakilala nga man-made tribulation, ginhambalan sila nga pag-abot ni Ginoong Hesus, you declare the glory of Jesus Christ. Sa Psalms 91, naghahambal nga, the heavens declares the glory of God. The firmament show His mercy, His wonders, His wisdom. Pero sa kamatuoran, ang tao lang ang makadeclare sang paghigugma sang Dios. Ang tao lang ang makadeclare sang pagkamatarong sang Dios. Ang mga tumuloo may dako nga paglaom because they can declare the love and the faithfulness of God. And as we consider ourselves, kada isa sa aton, ikaw lang kag ako ang may ara pribilehiyo sa pagsiling sa Dios. Ginoo, salamat sang imo paghigugma. Salamat sang imo provision. Salamat sang imo pagkamatarong, nga ang pagkamatarong nga ara sa Dios ginpaagi niya kay Ginoong Hesus, kag ang nagtawo nga nagtuo sa ginhimo ni Ginoong Hesus, He, Jesus Christ, who knew no sin, became sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God, kag ina nga tao ang makasiling, Lord, thank you for your righteousness. I became your righteousness by believing on what Christ have done. The believers alone can declare the glory of Jesus Christ, and ikaw, kag ang kada tumulo, kada isa maka-respond, the glory of Christ, you are the glory of Christ, and Christ is glorified in the believer. Ginhambal niya ina nga kamatuoran, nga ang mga tumulo, amo lang gid ang makasiling, Ginoo, salamat. Salamat sang imo kabuhi. Your life provided to me in your grace. Ang adlaw, bulan, tanan nga iya tinuga makadeklarar sang iya gahom His perfection, but only a person can respond to His love and mercy and righteousness. And so, tungod sini, aton gid dumdumon nga kada isa may pribilehyo sa pagdiscovery as a church. Ano ang matabo sa church? The church and the day of Christ. The day of Christ nga ginapaabot isa ka adlaw. Ang panahon naghahambal ini sang ang iba naghahambal mag-umpisa lang ang day of Christ sa 1,000 years nga paghari niya. But personally, we have to consider when a person believe on Jesus Christ, kag mag-abot ang pagsakdaw, pag-abot ang pag-rapture, this corruptible body will be changed into incorruption. Those who died in the Lord will rise first, and we which are alive will be transferred, or may ara transition. Ang napatay na may pagkabanhaw. Ang buhi pa, magabalhin ang lawas from corruptible to incorruptible. Ina nga panahon, matabo ina sa the day of Christ. Kag tungod kay ini nga panahon, mag-aumpisa sa the day of Christ, when the believers face to face with the Lord, we will be gathering together in the presence of the Lord, in twinkling of an eye, ang movement, halindre sa duta, pakadto sa panganod, kada isa magasugata sa Ginoo, nga ginhambal ni Paul sa sa 1 Thessalonians chapter 4, halin sa verse 13, comfort one another with these words. Magapalig-on sa ila nga may ara panahon, nga ang mga believers in the presence of the Lord will have that great reunion together, where Paul can say, you are the hope
and joy and crown of rejoicing, my crown of rejoicing at the presence of the Lord's coming. So, ang kada isang magahuna-huna nga magabalik si Ginoong Hesus. Halin sa una hasta subong. Ang pagbalik niya para matuman ang ginhambal sang hari o hambal sang anghel, ginakanta naton hasta subong. Peace on earth, goodwill towards men. Halin sang una hasta subong, wala sang peace on earth, goodwill towards men. In fact, bisan din may gamo, bag-ulang balita sa Amerika, nagdaog ang isa ka mayor sa New York, the greatest city in the world, considered New York. Ang siling sinang nagdaog, this state is gintukod ini sang mga immigrants. Kag tungod kay gintukod ini sang mga immigrants, ako isa ka immigrant, and I am a communist. I am a Muslim. Ginpahayag niya nga siya ang magahatag sang kayuhan sa New York. Nagka-problema karon ang mga upod niya. Nagakagubot sila subong. May ara lugar sa Chicago nga ang mga illegal immigrants, ginransak nila ang Walmart. Balo ka muna magransak na gadi. Perte, tanan, kaya nadula man ang ilang nga food stamp. Gutomon sila, manguha lang sila sa mga baligya. Perte kagubot. Ang ano nang gasa na dagko nga building na kumalang taon nimo, way nasang tao, dinakat sila, way kabalo ko din makadto. Aton makita ang sitwasyon sa kalibutan, halin sang una, perte kagamo. Ti sining kagamo, ang pamangkot sining mga tumulosad to, nabayaan na kami siguro, kay ara kami sa sining kagamo. Pero naghambal si Paul sa mga believers, halin sa una, hasta subong nga mga believers, hindi matabo ining kagamo until such time there will come first a falling away, departing from the faith. Ang tawag sini apostasy. Kung ining apostasy nagahambal nga ang mga tao magatalikod sa matuod nga pagtulunan, ilisa nila ini sa man-made religion, mga activities sa sini nga kalibutan. Ina nga sitwasyon, halin sa una hasta sa aton karon nagakalatabo. May mga Christian sa ibang nga lugar. Sa Nigeria, kita dire. Sabagay, kung wala ning YouTube, hindi man nato na mabalaan ba nga massacre sila, gina-eliminate sila, maluoy man, kilala sila nga may Ginoo, tapos gina-massacre sila. Ang naga-massacre, ginahuna-huna man nila tungod sa ila Dios, amon kamo masakiron. Masakit may gani diri sa aton kay way pasang nagasunod-sunod ra. Sa ilaya may gasunod-sunod kung diin ang nagakilala nga sila mga kaanakan kag nagatuo sa Dios. Sa Sudan, sa Nigeria, sa Africa, sa Uganda, ini nga mga lugar ginagamit ni Satanas, influencing, nga gusto niya nga siya simbahon, nga siya man ang maghari. Actually, the God of this world, siling sa Corinthians, although Corinthians is ginsulat later pa, pero sa 1 Thessalonians, ginsulat sa AD 51, ginhambal ni Paul na sa sunod nga mga tinuig, ginhambal niya sa mga taga-Corinthian. The God of this world keeps on blinding the minds of those who are perishing. Himuan sang God of this world ang isa ka movement, religious movement nga ang tao gusto niya maghimo siya sa iyakaw galingon, kag dalon niya ang iyakaw galingon sa Dios.
Pinaagi sa iya maayo nga buhat, kay ang maayo nga buhat kinahanglan ina mapakita sa Dios. But ang maayo nga buhat nga ginahimo sang tawo kaangay lang sa higko nga trapo, sa tubangan sang matarong kag balaan nga Dios. Hindi mabaton ang pinakamaayo nga ginbuhat sang tawo nga gintudlo sa iya relihiyon kay nga aman ang Dios may integridad. Hindi pwede nga ang iya pagkamatarong haluan sang pagkamatarong sang tawo. Amo nang nagsiling siya nga, si Isaiah nagsiling sa Isaiah chapter 64, the righteous we made is just like filthy rags in the eyes of God. So therefore, ang tao, makabalik lang sa Dios, hindi sa tawhanon nga pamaagi. Kag tungod kay ang tao, tubtob sa aton panahon, nagahandom nga makaangkon sang presensya sa Ginoo, ining kahimtang nga ila ginahimo, kung magtalikod sila sa pagtulunan, ilisa na kung anong mga rituals, mga tradisyon, mga ginahimo sang tao, natuman hasta sa aton panahon subong. And that is apostasy. Pagtalikod sa kamatuoran nga ginatudlo sang balaan nga kasulatan. Kag kung mag-abot inang apostasy, the church, magpreparar na. Kay magabalik ng Ginoo, kung may ara na pagtalikod, total rejection, total rebellion against God. And so, the church, ginapreparar, kung may ara man mag-abot subong, hindi ka magpati. Kung may sulat sila ni Pablo nga, inibaton, hindi nyo na pagpatihi, kay wala pa man ang pagpahayag sa man of sin. Inang man of sin, sa Revelation, ginhambal ni siya nga Antichrist. The Antichrist, God will allow this Antichrist sa paghulag sa gusto niya. Kag sinang paghulag sa gusto niya, there will be great tribulation. Jacob's trouble, ginhambal sa Zechariah, kag ni Daniel, Prophet Daniel, nga ini nga panahon sang kagubot, nga hindi pa matabo sa istorya sang tao, ginakonsider nga great tribulation, kag ginhambal man ni Jesus, sa Matthew 24:21, wala pa sang kalisdanan nga natabo sa kasaysayan o sa istorya sang tao sa sining kalalatan, sa sining great tribulation. Kay mag-aabot pa ina, when the man of sin is revealed, he will declare himself to be worshipped, to be giving the peace. But Satan cannot offer peace. Wala siya sang kapasidad nga maghatag sang kalinong sa sininga kalibutan. Only Jesus can offer that peace. So when the man of sin is revealed and mass Christianity, the word Christianity, quote unquote, the word Christianity today, hindi mo na maintindihan kung inituod nga Christians. But believers in a true sense of Christianity believe the truth. Pati sila, nagatuo sila sa kamatuoran. So there will be apostasy. Man of sin will be revealed. Kung magpahayag na gani ni, he will declare himself as God. Ginambal diri sa 2 Thessalonians chapter 2, mag-angko na siya sang otoridad, siya na ang magpadalagan sa kalibutan. Kung mag-abot na, saka pa lang, madulaan, makuha na yung church. Why? Because church believers, ginahatagan ni Paul sang pagtulunan, not for the wrath to come. Kada isa, hindi para sa kapungot nga mag-abot. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Kaya hindi ang church, hindi para sa kapungot nga sang Dios para sa sining kalibutan, kuhaon anay sila. Sa pagkuha sa ila, ang mabilin, maga-encounter sang great tribulation.
Siling si Iban, hulaton ko na lang na nga kung ako man gid mabilin, magtuon ako kay Jesus Christ because the gospel will be preached. Budlay gani magtuo sang harapang mga believers kung wala na, kung na-rapture na. May tsansa pa, yes. Gamay kayong tsansa. Ang mga Hudyo, gin-promise sila nga mag-encounter sila ni. And most of them will believe that the Messiah by that time. Kag sa sinanga panahon, ang nabilin, magpadayon hangtod sa katapusan sinanga age, amo lang ang malhuwas. That is now the Great Tribulation, the 7 years Great Tribulation, but the day of Christ from the rapture to the 1,000 years of paghari ni Ginoong Hesus as He established His kingdom, that is the time about the day of Christ. When the day of the Lord speaks of the 7 years Great Tribulation, kasakit, pag-antos, and that is coming. Hindi lang the man of sin will be revealed, but believers will be removed from this earth. Paano nga paagi? When the one that is restraining, the one who restrains evil, and the one that restrains evil is God Himself. Siya ang nagapugong, kag ang balaan nga Espiritu, sang Dios, amo ang nagapugong, sang kapait sa kahimtangan, pag-antos nga ginasugata sang tao tungod kay Satan. Thank God, we have a Sunday school that reminds us of our individual spiritual gift. Nga ma-function, ma-exercise ang kada isa, ang iya kaugalingon nga spirituhanon nga gasa. When the restrainer is removed, and since the restrainer is God, and the believers are temple of the Holy Spirit, hindi pwede nga maghalin siya kag ang mga believers mabilin. Sa amo nga kabangdanan, pagkuha, when the restrainer is removed, and that is the believer, kada isa, as temple of the Holy Spirit will be removed. Makita naton ang sitwasyon kung wala na sang tumuluo sa Dios sa sina nga panahon. So the restrainer speaks about God, and God indwells the believer by His Spirit. Wala bala kamo kahibalo nga kamo templo sang balaan nga espiritu nga nagapuyo sa inyo? And the temple of the Holy Spirit seal you. Pamatuod, hindi na siya maghalin dira sa imo. Amo ini nagatulod sa kada isa sa pagkilala nga salamat Ginoo nga mag-abot ang panahon, ang paglaom nga inang imo gintuga nga kalangitan, bituon, adlaw, ang kada isa makabisita sina nga lugar. And that is the glory that is in Jesus Christ. Christ in you, the hope of glory. And so, ang kada isa sini may ara paglaom nga may kamaayo nga maangkon when the coming of Jesus is. Ang restrainer, kuhaon, nang nag-restrain. And what about the unbelievers? During this time, total rejection, damo sang rebellion. Ang mga unbelievers, magasilig sila, batunon ko na si Jesus Christ kung mag-abot. They will be believing a lie. Madali lang sila magpati. Patihan nila ang mga naghimo sang milagro, ang nagasiling nga siya Dios. Patihan nila na, and they will be given to delusion. Balo ka mo ng hambal nga delusion, inabalang perte nga dako nga baha, kag ang baha nag-anod sa mga tao, kag mga salakyan, kag mga balay. That's delusion. Kag sa pag-abot, ang unbelievers, ang wala na upod sa rapture,
mag-encounter. And that is forever separating from the presence of God. What about for the believers? They are considered the beloved of God. Kudo ano katahom, singganon ikaw nga, beloved of God, ano natabo? Gintuhan mo si Jesus Christ na patay, ginlubong kag nabanaw. Ginjustify ang isa ka tumulo sa presensya sang matarong kagbalaan nga Dios because they are the beloved of God. God loves you. God loves everyone. God loves me. And the only person that can respond to that love amo ang mga believers. Amo nang naghatag sa kada isa, nagatulod sa kada isa, simbahon ang Ginoo. Hindi ang mga Diyos-Diyos. Remember, they turned to God from idols and served a true and living God and wait for His Son, Jesus Christ, that will release the believers from the wrath to come. Amo na natabo sa ila, nagandom sila. And so, ano natabo? Beloved of God, amuning church. Kagin halimbawa pa sa iban nga mga sulat ni Paul nga Jesus Christ is the groom, the church, His bride. Some said Israel is His wife. But the relation between God and the believers is so intimate that has eternal value. Ano man ang matabo siling sa Romans chapter 8, no one can separate us from the love of God in Christ Jesus, neither principalities, nor power, nor death. Nothing can separate the believer from the love of God in Christ Jesus. Dumdumon ng sangkada isa. Why gid nagkulang ang Ginoo sa aton? Nagkulang bala siya sa pag-provide sa aton ginakinahanglan? Ang tao, ma-divert pa ang yahuna-huna, anami gid ning kalibutan, tinirakos ning kalibutan. Ila ka tuig? 78. Sa sunod nga tuig, 78 na ko. 80? Oh, 80. Ang standard statistics, babae, 73. Kung sobra ka na 73, to God be the glory. Average lang na siya. Ang lalaki, 66. To God be the glory. Kaabot ka, kung magsobra ka 66, pakapin na siya. But eternity with the Lord can never be compared sa lifespan nga ginakabuhi naton sa sininga kalibutan. Matapos naman sa sulod nga bulan ng isa ka tuig. 2025. Sunod, ano na gani? 2026. Anong ginapaabot naton? Na-divert gid ang aton attention. Pero sa una pa nga pagwali ni Paul sa iya pag-message the freedom that was given to Galatia, ginhatagan sila sa kagawasan, gusto gyapon nila magpaidalom sa kasuguan. Pagsulat niya sa 51 AD sa Thessalonica, ginhatagan niya sang emphasis ang coming of the Lord. Kag ining coming of the Lord nagapadayon hasta sa aton panahon subong. Ang namatay na, salamat, they are already in the presence of God for what Paul have said. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, 8, and 9. To be absent from the body, present with the Lord. Hadlok na mapatay. Nakabatsag na bala ka mo na daw mapatay na ka mo? Hindi anay ko doon pagwaa. Gusto ko pagid maginhawa, kay gusto ko pabuligan ang akon mga inigugma. Sa una-una lang nato na. But the joy, the sweetest part of living in this world is dying in the Lord. What? Ano man ang matabo? The believers will be with the Lord. And that is the day of Christ. From the rapture to 1,000 years, I believe we have to discuss what is this 1,000 years is all about. Ang mga manog, hindi na mapintas. Ang mga leon, magharab na sang mga hilamon. Hindi na mapintas. Ang mga sapat, hindi na mapintas. 1,000 years.
mag-umpisa na ang kada isa to reign with Jesus Christ. And after this 1,000 years, nami kung tunan naton ang 1,000 years, but after 1,000 years, there will be a battle. Gog and Magog, Satan and Jesus Christ, may ara war. Satan will be thrown into the lake of fire. Those who are not found in the book of life will be thrown. Not found, will be thrown into the lake of fire. Ang imo pangalan, guaranteed. Why? The blood of Christ cleanses. Your name in the book of life is permanent. Nga, naging victorious ang nagtuo sa ginhimo ni Ginoong Hesus. Sa Revelation 3:5, those who are in victory or victorious, they will not be erased from the book of life. They will be, hatagan sila sa sinina nga maputi, na permanente ang ila pangalan. And comes after the 1,000 years, the new heaven and new earth. Anong kalawig inang new heaven and new earth? Forever and ever, for all generation. Every believer has to consider a place where they will be going and praising God forever and ever. And that is the message for the believers. Yes, they are the beloved of God, sanctified by the Holy Spirit, glorified with Jesus Christ when He returns. Ang panawagan, the encouragement, stand firm, magmalig-on, stand fast in the faith. Consider that our life is with the Lord, both now and forevermore. Kag sa nagsulat siya after 10 years sa Ephesus. And I love this verse. Particularly in Ephesians chapter 4. Last 3 verses. Now to Him who is able to do far more abundantly, beyond all that we ask or think, God be glorified in the church and in Christ Jesus forever, for all generations, forever and ever. Amoy ng destinasyon. Kung nga ginhambal ni Paul ini sa ila, umpisa pa lang siya pagwali. Nga may kaikag sila, they were so energetic in the newfound faith. They were an example. Everywhere Paul, bisa di siya magakanto. Sa iya kahimtang naghatag si Paul sang dako nga paglaom. So Thessalonica, ini nga verse, next Sunday we will consider the place of the believers nga ginahambal ni Paul sa 2 Thessalonians. There are only 3 chapters in 2 Thessalonians. The church during the rapture, preparing for the rapture, Satan and his demonic influence, and the church encouragement para sa believers. Kag sa chapter 3, the glory that belongs to the Lord. The glory that belongs to the Lord, mapahayag sang kada isa. So what more we can ask for? Ano pa gid ang pangitaw naton sa Ginoo? Sige ta reklamo, gusto ta himuan amo ni, kun hindi matabo amo ni aton batyagon. Looking unto Jesus, the author and finisher. Be steadfast. Magmalig-on. Amo na nga the responsibilities kay na dito sa aton Sunday school, the duty of a pastor, the duty of a priest. Individually, we are the priesthood of the believer. We can go directly to God 24/7. Hindi ka na mag-agi kundin pa. You are a priest. Salamat sa aton Sunday school.
We are ministers, the ministry that God has given to us, giving us an opportunity to function, to exercise that gift. Nga kon si Pablo pa, ako nagapangabudlay adlaw kag gabi with these hands. Agod hindi ka mo mabudlayan. Agod nga kung naghambal siya nga, kung hindi ka gani magtrabaho, hindi ka magkaon. Oh, bugat na siya. Nga ginambal niya ni, nagapangabudlay ako, agutong hindi ka mo masaktan. We have to function. Ministers, the ministry that God has given to you. Giving, to God be the glory. Helping, to God be the glory. Sharing the gospel, evangelism, for His glory and honor, preparing for that believer to receive the crown of joy. Oh, damo pag ginhambal na ka, ambassador, ang ambassador. Well, Pastor Clark, thank you so much for that wonderful expression of every believer as representing God in this world as an ambassador. Kung ikaw, ambasador sa Pilipinas sa China, hindi man ang China ang imusturyaon, kundi ang maayo diri sa Pilipinas, i-promote nimo dito sa China, agud to mga Chinese makadto sa Pilipinas, as you as an ambassador, ginapresent mo kundi ang mga tourist spot. Amo nang trabaho sang ambasador. Kag ang sweldo sang ambasador, hindi halin dito sa sa China. Ang sweldo sang ambasador sang Pilipinas sa China, halin diri sa Pilipinas ang iya sweldo. Amo man ang kabangdanan, if we are the ambassadors of Christ in this world, of God in this world, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that in His poverty you might be rich. And that is a wonderful opportunity for us to represent Jesus Christ as ambassadors. Ginbutang padagay na as student. Just a reminder, no? Ako, gusto ko man may mga student. Budlay kayo mag-eskwela, oy, labi na ako ng mo teacher stricto. Hindi timo ya kapasar. Sayang imo ginbayad. Student, pero sa tubangan sa Ginoo nakapasar na ikaw. The thing is, we have to study. Pakita sa sininga kalibutan, hindi ta mahuya because studying the Word of God has eternal value. Ano pag imbutan dira? A student, athlete, pag-on ka pa. Inang athlete nga ginahambal may na sa mga bata pa. Kung tigulang ka na, athlete gyapon sa una-una na lang, kusgag ka sang bata ka pa, pero pag tigulang na, kapoy na kayo lakat ka gani, bit-bit ka na bangko, kay kung makapoy ka, mapungko ka na lang. Athlete of the Lord, wala nagaluya. Kita bala ka mo kalabanan, iban mga simbahan, mga tigulang, naara kaya simbahan, waya sang kakapoy. Kung ginakapoy ka, dito ka na lang bistahan sa imo balay. As an athlete, remember God before the evil days come and the years draw near. When a person can say, I have no more pleasure. Why na ko sang kalipay? Kay nga aman, lawas niya loyan na. Ya tuhod loyan na. Ya kamot loyan na. Ya ngipon wala na. Ya mata, buhaw na. Ya buhok, kalbo na. Wala mang ginampal yung buhok, kaya wala na. But remember God before the evil days come. And the years draw near when you would say, you have no more pleasure. Bata patag ang hatag tanan sa Ginoo. In preparation for the reward. Kaya after this, the beloved of the Lord will be rewarded right after the rapture. Ginhambal pa na kayo na farmer. Farmer ya, mupanggas na siya kag magpaabot sa iyang pagtanom. Inang duha ka isdra, Pastor Clark, lipat na ko.
Steward. Servant. Salamat. As a steward, expect that your master, ang imo Ginoo, malipay sa paglantaw sa imo. And so on and so forth. So, the church, on the day of the Lord, or the day of Christ, prepared for the rapture and for the 1,000 years, Jesus will reign. And when Antichrist appears, inang Antichrist will deceive many. And when the restrainer is removed, the believers is no longer around, matingala na lang iba. Uy, wala naman lagi po siya. Uy. Agawan na sang mabilin rin tanan nga property. Ako ni, there will be chaos. For that, ano kalawig ang 7 years? Si Daniel naghambal sang 7 years. Hambal siya sa 69 week, fulfilled na. May ara na lang nabilin nga 1 week, which is 7 years. Kag natabo, nga huna-hunaon naton, pumaabot man gid ini siya, in a great tribulation, the believers will no longer be around. So, do ano katahom ang kinabuhi nimo? And yet, do ta interest, ang gusto ta lang niya, basta ara lang, baton lang ta kung ara, kung wala ganito, wala man eh. Pero sa una nga mga lugar nga ginkatuan ni Paul, particular sa Thessalonians, natingala ako sa nagatuon ng Muslim. Sa umpisa pa lang niya, naghambal na siya nga magbalik si Ginoong Hesus, hasta subong wala pa. Pero ginhambalan niya nga, ini nga sulat, ipahibalo sa tanan ng mga kauturan. Anong rason? Kay amo, ini ang maghatag sa ilasang pagpaligon. Stand firm in the faith, ano man ang matabo. Kung mag-abot na rapture, kag hindi ka maupod, may pa 7 years. Pero sa nang 7 years, terribly ang kahimtang mga abot. Kung ginamasaker sa Nigeria, ginamasaker sa Sudan, siguro sila nila, oy, amo na siguro ni. Pero wala pa ang man of sin. Lapit na lang magwa. So, di kita pakadto. Where, sila isang kanta, where could I go but to the Lord? Be strong, be strengthened, be steadfast. Amo na yung conclusive statement niya diri sa 2 Thessalonians chapter 2. So, salamat sa Ginoo. Ginawa pa ta, makakanta pa kita liwat sa the first silent night, holy night, December na. Para makapangayo kita, Pasko na naman, o kahit huli ng araw. Pasko. So, tapos ang Pasko, ano sunod? Birthday na siyang iba. Pagkatapos sa January, ano sunod? February. Birthday ko na. May araw panahon abi nga, kabot pa ba ko na yan? No, tanaw ninyo. Brethren, as your brother in the Lord, sharing this word, nagapabatyag sa kada isa. Malagi lang man tadres ni kalibutan. Malagi lang kita diri. Kung may arang oportunidad nga makahimo sang maayo, nami man may bagong nga salakyan ba? Nami man may bagong nga balay, nami man lamo ginagamit. Nami na sa tanan. Kay amo ina ang handom sang aton tawhanon nga kinabuhi. Pero ang handom sang espirituhanon nga kinabuhi, hindi diri. It is always to be with the Lord forever and ever and ever. The day of Christ, rapture, 1,000 years reign, battle of Gog and Magog, Satan will be defeated, new heaven and new earth. And then, for all eternity, wala na dito sang kasakit. Wala na sang kasubo. Wala na sang kagamo. Makakanta ang men. I've got a mansion
place where we will never grow old. To God be the glory. Our life is continuing to be steadfast, be strong in the Lord always. Let's pray. Father, thank you so much for this wonderful opportunity given to us. We can have to learn and to apply and to know more about your program, your plan for the believers for all eternity. Thank you, Father, that we can discuss these things, preparing us for whatever eventualities that will be coming. Salamat sa amon pamilya, sa amon mga kabataan, sa amon mga kauturan. Padayon nga ginhatagan sang paglaygay sa mga butang nga mahanabo sa sini nga kalibutan. And we are part of the history, in your divine history for man. And we thank you for allowing us to function matagan ikaw sa kaymayaan, kadayawan sa sining hulam namon nga kabuhi. In Christ's name, Amen.